Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, may dalawang malalaking balita na related sa military capability at strategic decision-making, isa sa Pilipinas, at isa sa Estados Unidos. Sa unang bahagi, pag-uusapan natin ang pinakabagong training ng Philippine Army sa paggamit ng FPV drones. At sa pangalawang bahagi naman, tatalakayin natin kung bakit biglang nag-iba ang direksyon ang US Navy pagdating sa mga littoral combat ships na matagal nang controversial. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa local front. Kamakailan lang, nag-share si General Mike Logico ng video at mga larawan sa kanyang Facebook post na nagpapakita ng demonstration exercise ng Philippine Army sa paggamit ng FPV drones. FPV drones, o first-person view drones, ay mga UAS na may camera at real-time video feed na pinapadala sa operator. Ibig sabihin nito, kapag nag-fly ang drone, nakikita mismo ng operator kung ano ang nakikita ng drone, parang nakasakay ka sa drone mismo sa ere. Ang ipinakita sa video ay nagpapakita ng intense and realistic na training scenario, kung saan ang mga sundalo natin ay hindi lang basta nag-fly ng drone, nag-e-execute sila ng mga tactical moves at coordination na parang mission mismo. Ito ay malaking bagay dahil ang ganitong klase ng kagamitan at training ay nagbibigay ng situational awareness, reconnaissance capability, at mas mabilis na decision-making sa battlefield environment. Ang Philippine Army ay matagal nang nagpapakita ng interes sa pag-develop ng mga unmanned systems gaya ng mga drones. Hindi ito basta tech toy, crucial ito sa modern warfare kung saan ang information advantage ay nagiging malaking factor para sa success sa operasyon. Ang paggamit ng FPV drones ay hindi lamang limited sa aerial surveillance. Pwede rin itong gamitin para sa target identification, mapang ng terrain, at kung minsan ay sa limited weapons delivery depende sa klaseng drone. Ang ganitong training ay nagpapakita na ang sundalong Pinoy ay hindi lang umaasa sa tradisyonal na paraan ng reconnaissance, kundi patuloy na sumusunod at nag-a-adapt sa modern capabilities. Hindi basta-basta ang skill required sa FPV drone operation. Ang pilot ay kailangang may mataas na reflexes, sharp situational awareness, at ability to interpret data habang nasa mid-flight ang drone. Ito rin ay nangangailangan ng teamwork, masyadong dependent ang buong sistema sa mabuting coordination sa pagitan ng operator, navigator, at mission planner. At ang pinaka-importanteng point, ang Pinoy soldier ay ipinapakita na kaya niyang i-master ang mga advanced military technologies at i-integrate ito sa national defense strategy, lalo na habang lumalaki ang threat sa region gaya ng contested waters sa West Philippine Sea at iba pang maritime security challenges. Hindi lang basta parade footage ang pinakita ni General Logico, ito ay malinaw na signal na ang AFP, lalo na ang Army, ay seryoso sa pag-aangat ng kanilang ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance, capabilities gamit ang drones at iba pang modern gear. Ngayon naman, lumipat tayo sa international defense news. Marami ang naintriga sa desisyon ng US Navy matapos itong sabihin na hindi na nila itutuloy ang decommissioning ng maraming littoral combat ships, o mga LCS. Ito ay opisyal na ulat mula sa USNI News nitong January 27, 2026, kung saan sinabi ng LCS Program Manager na hindi na nakaplano ang pag-decommission ng mga nasabing warships sa ngayon. Para mas maintindihan kung bakit ito malaking balita, balikan muna natin kung ano ang LCS. Ang Littoral Combat Ship ay isang klase ng small surface warship na originally dinisenyo para sa littoral zones, yung mga coastal area kung saan pwedeng magampanan ang mga mission gaya ng anti-surface warfare, mine countermeasures, at anti-submarine warfare. Pero sa totoong mundo, ang LCS program ay naging isa sa pinaka-controversial na sea platform sa modern US Navy history. Sa nakaraang dekada, ang LCS ay naging subject ng malawak na debate at criticism. Ito ay dahil sa maraming issues. May mga problema sa propulsion system at reliability ng mga freedom at independence variants. May mga technical challenges sa mission modules, lalo na yung anti-submarine at mine countermeasures, na hindi umabot sa operational effectiveness sa takdang panahon.
Dahil sa mga ito, maraming mga ship ang na-decommission ng mas maaga kaysa inaasahan, at ang Navy ay nagplanong i-retire ang mas marami pang LCS para makatipid at i-refocus ang funding sa ibang ship programs. Pero bago ang pinaka-latest na balita, may mga pagbabago na rin sa pananaw ng Navy tungkol sa value ng mga LCS. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng push to upgrade ang class para magkaroon ng mas mataas na firepower at mas malaking role sa fleet. Halimbawa, may plano na maglagay ng containerized VLS capable of firing SM-6 at Tomahawk missiles sa ilang LCS hulls. Ito ay bahagi ng broader effort na gawing mas lethal at flexible ang mga barko. Ano ang meaning ng desisyon ngayon? Ang bagong pahayag na di na itutuloy ang decommissioning ng maraming LCS ay nangangahulugan ng pagbabago sa strategy ng US Navy. Sa halip na magpatuloy sa pagsara ng mga units, parang minabuti ng Navy na i-retain at i-explore pa ang iba pang operational role ng mga ship habang ni-reassess ang fleet structure at future needs. Ito ay maaaring dahil sa ilang dahilan. Mga bagong strategic requirements sa Indo-Pacific region, lalo na dahil sa patuloy na rise ng PRC Navy at iba pang maritime threats na nangangailangan ng maraming units para sa patrol at presence missions. Congressional pressures at political considerations dahil ang fleet size at presence ay bahagi ng discussion sa national security posture. Attempt to evolve LCS role, instead of retiring them, tinitingnan kung paano pa nila mapapakinabangan sa ibang capacities tulad ng mine warfare, surface patrols, o integrated operations kasama ang allies. Ang full context ng desisyon ay patuloy pang na-develop habang ang US Navy ay nag-revisit ng shipbuilding plans at fleet architecture para sa 2030s at beyond. Ano ang significances ng dalawang balitang ito? Sa Pilipinas, ang FPV drone training ng Philippine Army ay malaking hakbang sa modernization. Ipinapakita nito na hindi lang tayo passive observer pagdating sa military tech, aktibo tayong nag-a-adapt at nag-e-experiment ng mga new capabilities na pwedeng gamitin sa domestic security at national defense operations. Ito ay relevant lalo na habang lumalaki ang importance ng ISR assets sa mga modern conflict zones. Ang paggamit ng drones, lalo na yung FPV type, ay nakakapagbigay ng real-time info at tactical advantage sa mga sundalo sa ground. Ito ay synergy ng tech and human capability na pwedeng magdala ng malaking advantage sa mga future missions. Sa US Navy at international defense, ang pagbabago ng stance ng US Navy tungkol sa littoral combat ships ay nagpapakita ng dynamic nature ng defense strategies. Hindi basta-basta tinapon ang platform, pero sinusuri ang role nito sa tulong ng evolving threats at fleet requirements. Ang desisyon na hindi mag-decommission ng higit pang LCS ay hindi basta maintenance o political move, ito ay strategic pivot. Ipinapakita nito na sa murang edad ng mga ship na ito, mas pinag-iisipan ng Navy kung paano pa ito pwedeng gawing useful sa iba't ibang operational theaters, rather than outright retiring them. Sa pagtatapos ng episode, makikita natin na ang military strategies, whether local o global, ay hindi static. Sa Pilipinas, ginagamit natin ang bagong tech tulad ng FPV drones para palakasin ang defense readiness. Samantalang sa international front, ang mga malalaking military forces tulad ng US Navy ay nag-a-adjust ng plans base sa evolving strategic needs. Maganda ito dahil ipinapakita na habang nagbabago ang security landscape, parehong small military tulad ng atin at malalaking fleets tulad ng US Navy ay nag-evolve at nag-a-adapt sa bagong realities ng modern warfare. Kung nagustuhan ninyo ang content na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa higit pang deep dive defense analysis at updates. Kita-kits sa next video.